5 essential skills of every entrepreneur should have. Gusto mo bang matutunan kung ano yung mga bagay na dapat meron tayo bilang isang negosyante? Panoorin mo ito. Bago tayo magsimula, ako nga pala si Aika Medriano at isa akong negosyante dito sa Pilipinas. Unang-una, leadership skills. Napaka-importante na meron kang leadership skills sa pagnenegosyo. Kapag wala ka nito, hindi ka susundin ng mga tao mo at hindi nila iisipin na importante ang kanilang ginagawa. At importante na ipakita mo na meron kang pagpapahalaga sa kanila, pakitaan mo sila ng magandang ugali, at ipakita mo na meron kang tiwala sa kanila. Hindi porket ikaw yung may-ari o ikaw yung boss, eh hindi ka na makikinig sa kanila. Kailangan bilang negosyante, matuto tayo na makinig din sa opinion ng iba dahil makakatulong ito para sa paglago ng ating negosyo. Dahil hindi naman lahat ng bagay alam natin. At kapag ginawa mo ito, mas maiengganyo sila magtrabaho. Pangalawa, communication skills. Mahalaga na marunong tayong makipag-usap sa mga kliyente, sa pagpapaliwanag ng ating produkto o serbisyo. Hindi pwede na meron tayong negosyo tapos hindi natin alam kung paano natin i-explain sa mga kliyente kung ano meron sa produkto yun o kung ano yung mga serbisyo na binibigay natin dahil hindi sila magtitiwala. Bilang negosyante, dapat alam mo kung paano makipag-usap ng maayos at para paniwalaan nila yung mga sinasabi mo. Pwede ka rin gumamit ng mga social media platforms like email, pagpo-post para mapalawak ang reach ng gusto mong imensahe sa mga tao. Pangatlo, napaka-importante nito, financial management skills. Importante na meron tayong financial management skill dahil kailangan natin maging maingat sa paggastos at sa cash flow ng ating negosyo. Kailangan alam natin kung ano yung pumapasok o lumalabas sa pera natin. Dapat nagsiset tayo ng budget at nagkakaroon tayo ng financial monitoring para masigurado na maayos ang cash flow ng ating negosyo. Importante sa lahat, dapat nakahiwalay ang pera natin sa negosyo sa personal nating gastusin. Napaka-importante nito dahil kung hindi natin maaayos ang ating cash flow, mahirapan tayong i-scale o palakihin ng ating negosyo. Pang-apat, problem-solving skill. Kailangan, bilang negosyante, meron tayo ng katangian nito. Dahil kapag hindi tayo marunong mag-solve ng isang problem sa negosyo, mahirapan tayong ipagpatuloy ito at kadalasan, iniisip natin na sumuko na lang. Kagaya ng pag nagka-problema tayo sa negosyo, nawalan tayo ng kuhaan ng supplier, nalugi sa unang buwan, mga ganong bagay. Kailangan, handa tayo dito at meron tayong laging plan A or plan B para alam natin kung ano yung mga dapat natin gawin kapag nangyari ito. Kailangan lahat ng problema sa pagnenegosyo, meron tayong solusyon dito. Number 5, adaptability and resilience. Kailangan meron tayong katangian nito. Ibibigay ko na lang halimbawa nung nagkaroon ng pandemic. Yung mga merong physical shop na walang online platform, walang mga social media presence. Hindi ba nagsara itong mga to at nalugi? Kailangan bilang negosyante, handa tayo sa mga pwedeng mangyari sa mga susunod na taon na pwedeng kaharapin ng ating negosyo. Mahalaga na alam natin kung paano magbago ng diskarte, mag-adapt kapag may nangyaring hindi natin inaasahan dahil kailangan sa bawat pagsubok, alam natin kung paano natin tatatagan yung sarili natin at alam natin kung paano yung paglalaban ng ating negosyo. Okay lang na sa simula, wala pa tayong mga skills na to dahil hindi pa nga tayo natututo o hindi pa natin na-experience ito. Natututo lang tayo kapag na-experience na natin ang mga bagay-bagay at doon natin naiisip na mahalaga pala ito. Ang pinaniniwalaan ko kasi, basta lagi tayong natututo, araw-araw tayong willing matuto, malaki yung magiging progress ng skills na dapat meron tayo. Skills na magpapabago ng ating negosyo at ang ating buhay. Ang kalaban kasi natin dito ay yung mga negative thoughts na baka hindi naman natin magawa o baka i-judge tayo ng iba. Pero hindi naman yun mahalaga. Ang importante yung pangarap na gusto mong tahakin. Kaya kung ikaw ay magsisimula pa lamang, kung napanood mo ito, siguraduhin mo na maa-apply mo na ito sa iyong negosyo o maa-apply mo na ito sa sarili mo para maiwasan natin yung pagkabigo o pagkakamali sa ating negosyo. Wala namang masamang magkamali. Pero mas maganda kung malalaman natin ng maaga yung mga bagay na dapat alam na natin, parang mas mabilis tayong makakausad. Kung natuto ka sa video ito at gusto mo pa ng mga ganitong usapin, i-follow at i-like mo ang account na to. Learn today, create a better tomorrow.